Margo! Saan ka pupunta? Gusto mo bang sumabay sa akin? Parang kasi ngayon pumunta ng mall para bibili ng props mula sa theater play. Hindi po na, baka sa papagalitan ako ni Mama tsaka may gagawin pa ako. Next time na lang. Okay, bye na. Tawag na rin nila ako kanina pa. Ako gusto mo sumama kayo. Okay, bye! Excuse me po. Isasaulit ko lamang po kung itong hinilan ko last time. Ano bang kapalagay ang ibabak sa manamasa? Ano pa ang inaantay mo? Maaari po pa ulit ako hiram na lubo. Tungkol saan naman ang hihiramin mo? Hindi ko pa po alam. Meron po ba kayo mga bagong dating? Oo, nakasaayos na rin banda roon. Sobrang badal naman ng mga libro dito. Dito lang kung sa ito lang kung sa ito ba yung nag-camera? Ito yung lesson namin ng grade 9.
Hanap ka ni Mama. Hindi. Mamaya, dadating ang papa niyo, kaya mauuna na tayo kumain. Kumusta ka sa school, Brian? Okay naman po, Ma. Medyo kapagod nga lang. Ikaw, Chris. Same lang tong Bray, Ma. Maraming gasing na project. Margo, teka, bakit parang malungkot ka? Ano ba nangyari sa'yo? Nakabasa kasi ako ng novel, Ma, tapos pinipin niya yung favorite character ko. Ano bang binasa mo at ganyan ka makaliak? Ngayon nagtamuloy ko ng si Rizal, hindi ko naman inaasahan na ganun pala yung mangyayari sa favorite character ko. Sus, tumalik ka pa. Kung pera na palang kailangan mo, ate, sabihin mo lang. Sabi ni Mama, bibigyan ka niya. Thanks, Chris. Need ko talaga ng money ngayon. Bibili kasi ako ng materials para sa plates natin. Sobrang gabi na. Baka matano ka. Diyos ko. Magpasama ka sa mga kapatid mo. No, Ma. I'm a strong, independent woman. I can handle myself. Kung siya, sige. Bala ka. Kumain ka muna dyan. Bibigyan kita ng pera mamaya. Thank you so much, Mama. I love you. Tama ka pa naman kahit sobrang yabang mo. Margo! Sabi mo, babalik ka! Tawarin mo ko, Binibini. Hindi ko na malayan. Ikaw na pala ang nasa gitna ng kalsada. Ayos ka lang ba, Binibini? Yeah, I'm fine. Hindi po ako maalam sa ibang lugar, Binibini. Sabi ko, okay lang ako. Ayos ka lang ba? Baka may galas ka. Maaari kitang dalhin sa malapit na pagamutan. Nadapa lang ako, hindi na kinakailangan. Just much ka naman, kuya. Ngunit kinakailangan, Binibini. Maaari ka namin ihatid sa pagamutan at kami nang magbabayad sa iyong mga gamot para sa mga sugat. Saan ba ako? Bakit ako napadpad dito? Ano ba ang ibig mong sabihin, Binibini? Ikaw ba ay naliligaw? Yes, exactly. At bakit ang lalim ng pananalita nyo? Where am I? Ingles ba ang wikang iyong sinasambit, Binibini? Yes, exactly. Marunong ka ba mag-English? Marunong at nakakaintindi rin ako ng Ingles. So, saan nga ako? At kung nagtataka ka kung ganito kalalim ang aming pananalita, ay baka iba ang iyong nakadislan sa inyong lugar. Ibale, nasa San Diego ka, Binibini. Sa San Diego? Oo, Binibini. Kung ganun, anong taon na ngayon? Nasa 1,884 na tayo. 1884?
Tiago. Salamat po. Maligayang pagbabalik, iyo. Salamat, Kapitan Santiago. Kamusta ang iyong paglalakbay, Crisostomo? Nagpapasalamat ako na nawala ang aking pagod at nararamdaman. At wala yung aking mga alalahin sa paglalakbay. Yan ay maganda. Paano naman si Maria Clara? Wait, maaari bang malaman kamusta na ang aking iniirog? Alam kong itatanong niya. Huwag kang maalala. Si Maria Clara ay nasasabit na makita at makasama ka. Ngayong gabi, magkikita tayo muli pagkatapos na dito na kami. May piging sa bahay kong mamaya para sa pagbabalik mo at makikita mo rin ang aking anak. Hindi ko mapigilin ang kasiyahan ng aking nadarama ngayon. Maraming salamat sa iyo, Kapitan Santiago. Sino itong binibini iyong kasama, Crisostomo? Oo. Siya ang binibining aming nakabangga kanina. Tila galing siya sa ibang lugar dahil masyado siyang bias sa Ingles. Bias sa mag-Ingles? Saan ka ba galing iyo? Tila nagugulat pa siya sa mga nangyayari, Kapitan Santiago. Kahit hindi pa siya makapagsalita hanggang ngayon. Sinisigurado ko lamang ang kanyang pinagbulan dahil mayroong inaasahang bisita ang aking anak na si Maria Clara na taga Europe. Ang kanyang pangalan ay Margaret Carter. Ako po iyon, Kapitan Santiago. Nung hinahanap ko po ang lugar na sinabi sa akin ni Maria Clara, ay ninakaw po ang mga gamit ko. At habang hinahabol ko po ang snatcher, ang magnanakaw, ay nabangga po ako ng lalaki kanina. Pasensya ka na sa sinapit mo dito, Margaret. Talagang may mga taong ganito sa San Diego. Kaibigan ka pala ng aking mahal. Dapat kita ihatid ngayon din sa kanya at humingi ng tawad sa mga nangyari. Hindi na kailangan Ginoong Crisostomo. Sadyang nangyayari yan talaga ang mga insidente. Total, pabalik rin naman ako sa amin. Sumabay ka na binibini. Magagalak si Maria Clara na makita ka. Maraming salamat po, Don Tiago. Kung ganoon, lilisa na rin ako. Paumanhin muli binibining Margaret. Salamat, Kapitan Santiago. Mayroong pagtitipon daw sa bahay ni Kapitan Tiago ngayong gabi. Oo, sabi nga nila, pupunta ang mga kakilalang personalidad sa bahay. Kailangan niyong pumunta kung ayaw niyo mawalan ng prestigyo. Tama, dapat ay pumunta at mag-handa sa kakilala natin ang mga dalawa. Nagagalak ako makita ka, ngunit ako rin ay malungkot sa iyong sinapit. Huwag kang mag-alala, Maria. Ako'y nasa maayos na kalagayan. Papahiramin muna kita ng mga damit pansamantala. Mabuti na lamang at magkaibigan tayo upang ikaw ay may kasama dito sa Pilipinas hanggat hindi pa tapos ang bahay niya sa Europa. Oo nga eh. Siguro ay papadalahan ko na lamang ng liham ang pamilya ko sa Europa upang mapadalahan nila ako ng damit dito. Mabuti yan. Ginoong Tenyente, dito'y nasa lipunan tayo at wala sa simbahan. Nauukol sa iyo ang ismuhang ito. Don Santiago, hindi ba kayo sasalo sa amin? Ang apuna ito ay pagpapasalamat sa inyong pagdating. Sinadya kong magpahanda ng tinulang manok dahil alam kong malaon, hindi na ninyo ito natitikman. Ilang taon kayo nawala sa Pilipinas? Humigit kumulang 7 taon. Kung gayon ay kalimutan ninyo ang Pilipinas. Ang bayan ko ang tila nakalimot sa akin sapagkat san taon na ngayon ang hindi ko nakatanggap ng mga balitang buhat dito. Saan kayo naroon at di nakapagpadala ng isang pahatid kawad? Itong mga huling 2 taon, nasa Alemanya at Polonia Rusa ako. Siya'y may buhok ng gaya ng ginto at masamang magsalita ng Kastila. Malamang nga po'y kilala ko sila, ngunit kilala ko maalala. Isa pa'y hindi ako nakapagsalita ng Kastila roon. Lagi kong nakikita ang lasaganaan at karukhaan ng mga bayan ay may tiyak na kaugnayan sa kanilang mga kalayaan o kagipitan. Ang mga iyon ay nasasalig sa malabis na pag-ibig sa sarili ng kanilang mga ninuno. Hindi mo dapat inaksayan ang iyong salapi sa isang bagay na nalaman ng sino mang bata sa eskwelahan. Huwag kayo magtapat sa pinakikita sa akin ng aming dating ulang. Ganyang-ganyan din ang turing niya sa akin noong ako'y bata pa.
at madalas dumalaw sa aming tahanan upang makisalo sa aming hapag kasama ng aking ama. Nararapat kong tapusin na aking maraming pangangailangan sa pag-alis ko bukas. Ang aking pinakamahalagang bahagi ng hapunan ay tapos na at ako'y hindi halos uminom ng alak. Mga Ginoo, lahat ay sa ngalan ng Pilipinas at Espanya. Nakita ninyo kung paano sila makitungo sa kura? Inaakala nila ang sarili nilang mayroon na pinag-aralan. Iyan ang masama bunga ng pagbawadala ng kabataang Indio sa Espanya. Dapat ito ipagbawal ng pamahalaan. Mag-ingat ka, matuto ka sa karanasang sinapit ng iyong ama. Ang aking ama, naiipit sa bilangguan. Kilala ba niyo ang aking ama? Oo, kagaya ng pagkaalam ng lahat, siya'y namatay sa bilangguan. Sila si Don Rafael Ibarra, akala ko't nalalaman mo, ngunit lakasan niyo ang inyong loob. Dito po'y di mga aring marangal na hindi nagbibilanggo. Nagtataka ako kung bakit hindi kayo binabalitaan ukol dito. Ang huling sulit ng aking ama ay mag-iisang taon na ngayon. At sinabi niya na huwag akong mabalisak kung hindi ako makatanggap ng sulat galing sa kanya. Sapagkat marami-raming sa pinagkakabalahan. At sabi pa niya ay ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Makatuwidan, iyan ang huling sulat ng iyong ama sa iyo bakit siya namatay. Ano bang dahilan kung bakit nagulanggo ang aking ama? Sasabihin ko sa iyo habang tayo naglalakad, kailangan ko pumunta sa kwarto. Ang ama mo ay nilakad ng taon na lamang, pero may mga naiinggit sa kanya. May mga taong walang disiplina sa pamahalaan ang dumating sa inyo. Naging kaaway ng ama mo ang ilang pari at Kastila at mayroong hindi pangungumpisal na pinaratang sa ama mo ng isang pari. Isang atelier naman ang nakatagpo ng ama mo na hindi marunong magbasa at sumulat. At ito ang nagdulot ng sama ng loob at sagutan nila. Isang araw may mga batang lalaking nagtutukso sa isang maniningil ng kasulatan. Dahil sa galit, sinugod niya sila at ginamit ang kanyang tungkod upang pukulin. Pinagsisipa ng maniningil ang nasaktan at walang nakapaglakas ng loob na mamamagitan. Isang bata ang nasaktan at namatay dahil sa tama ng tungkod. Nang dumating ang iyong ama at hinawakan ang maniningil, nagalit ang Kastila at nagtaas ng kamay, pero ginamitan siya ng iyong ama ng lakas at nabuwal. Dinala ng iyong ama ang batang nasaktan sa tribunal at namatay rin ang maniningil dahil sa nasugatan. Dahil sa mga paratang na erehe at pilibustero, nabilanggo ang iyong ama. Inakusahan siya ng pagbabasa ng mga pahayag sa Madrid at pagtatago ng liham at larawan ng isang binitay na pari. Kung ibang tao sana ang iyong ama, baka nakalaya na siya dahil napatunayan na ang ikinamatay ng maniningil ay dahil sa kongestion o pag-akyat ng dugo sa ulo. Humarap ako sa Kapitan General at sinabi ko na hindi maaaring maging pilibustero ang isang taong nagpapatuloy na nagpakain sa mga Kastila, lalo na't may dugong Kastila. Pinanagutan ko ang aking buhay at pagkamilitar, ngunit tinawag nila akong chiflado o baliw. Nakialam ako dahil sa tagubilin ng ama niyo. Nakatagpo ako ng isang tanyag na mananangkol na Kastila dahil ang Pilipinong mananangkol na aking nakausap ay hindi nakatugon sa aking hiling. Kastilang mananangkol ay magaling na ipinagtanggol ang ama ninyo, ngunit may mga kalaban siyang nagdulot ng maraming problema. Marami silang mga sinungaling at salungat na salaysay na hindi naman pinaniwalaan ng mga mangangangkol. Kahit na naakusahan ng ama ninyo ng hindi makatuwirang paggago sa mga bukid at pinilit siyang magbayad para sa di niya ginawang kasiraan, ito'y nagdulot ng sama ng loob at hirap sa kanya bilang mapapawalang sala na siya sa lahat ng paratang nang nalugtan siya ng hininga. Wala ni isa mang nasa kanyang piling noon. Wala ni isa mang nasa kanyang piling noon. Huli na ako'y dumating.
Siya ay si Kapitan Tiago, kilala bilang isa sa pinakamayamang tao sa San Diego. Malapit ang loob sa simbahan at pamahalaan. Siya ay mahusay makihalubilo sa lahat ng tao. Pinaniniwalaan ng mga tao na siya ay taglay na katalinuhan at husay. Sa paglipas ng panahon, pumili siya sa isang mayamang dalaga na nagngangalang Doña Pia Alba. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sila biniyayaan ng anak. Mula sa payo ni Padre Damaso, nanalig sila sa mag-asawang birhen ng Obando. Nagbunga ang kanilang pananampalataya ng isang maganda at maputing sanggol na pinangalanang Maria Clara. Nagpanumpa ko na. Si Maria Clara na wala ang maliliit na mata ng kanyang ama. Tulad ng kanyang ina, ay mayroon siyang malalaki at itim sa ilalim ng mahabang pilik mata. Bakla at nakangiti kapag naglalaro, malungkot ang madamdamin at nag-iisip kapag hindi siya tumatawa. Ang Alperes ay tinuturing ding makapangyarihan sa San Diego. Usap-usap ang malas ito sa pag-aasawa dahil sa bibig mismo ng Alperes na galing sa impyerno. Ako ay isang model. Nabusog kaya sa handaan ng mga bisita, Isabel? Lagay kayo, Santiago. Paniguradong nabusog sila sa dami ng handa. Nabusog po kami, Don Tiago. Maraming salamat po. Mabuti yon, Margaret. Nakakalungkot lamang at kailangan umalis ni Ibarra sa gitna ng kasiyahan. O siya, maiwan ko na muna kayo mag-ama. Halika, Margaret. Maghanda tayo sa kusina. Tila yata ay may bumabagabag sa iyong kalooban, Ama. Mayroon nga po ba? Wala naman, anak. Nagpapasalamat lamang ako sa Panginoon at biniyayaan niya tayo ng maayos na buhay. Ngunit, sa wari ko mas masaya sana tayo kung ang iyong inay hindi nawala sa atin ng maaga. Ama, huwag mo nang balikan pa ang nakaraan. Mabutit pagpatulog na kayo. Paniguradong pagod na pagod kayo mula sa pagtanggap sa mga bisita kanina. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos at biniyayaan niya ako ng napakabait at napakapitagang anak na katulad niya. Habang nakaupo si Kapitan Tiago, ay naiisip niya ang mga panahong lumipas. Kung buhay lamang talaga si Pia, paniguradong ang kaligayahan ko'y buong buo. Ay, buhay nga naman. O Pia, aking mahal na esposa, naway makapiling ng lumikha ang iyong kaluluwa. Sumalangit ka nawa. Ako si Margaret Carter's nobelang ito, isang babaeng taga-Europa na BFF si Maria Clara. Masaya ako ngayon na nandito ako sa panahong ito, pero hindi ko rin maiwasan na mabahala kung ano lang nangyayari sa panahon ko. Ano na kayang nangyayari sa katawan ko? Cremate na ba ako? Siguro ay patay na ako at ito ang last mission ko. Ang creepy naman, pero ito na ang pagkakataon upang mabago ko ang mga negatibong pangyayari sa Nolumet Tangere. Pagkatapos magsimba ni Tia Isabel, Maria Clara at Margaret, sila ay dumiretso na sa bahay. Umuwi na tayo, Tia Isabel. Ha? Sigurado ka, Maria? Opo, ako ay pagod na gusto ko nang mamahinga. Halatang drain ka na, Ter. Ang ibig ko sabihin ng halata nga sa iyong mukha na ikaw ay pagod na. Sige, Maria. Mabuti kong gano'n. Tayo na magpapatulog ako sa pagkakas. Iwain mo ako, Diyos ko. Wala sa akin kalooban bilang isang babae. Mabahaging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Bakit ka nagsasalita mag-isa?
Nakakagulat ka naman. So, bakit ka nga nagsasalita mag-isa? Wala. May nabangan na ako. Ano? O sino? Hindi kita maintindihan. Ay, sis, ayan pala ang inaabangan. Opo. Ay, andyan sa loob. Halika, pasok ka. Kumuha estás, Bara? Salamat naman na tumalo ka muli sa aming tahanan. Magandang tanghali, Don Tiago. Nais ko po makausap si Maria Clara, ang inyong anak. Abay, sige. Clarita, nais kang makausap ni Bara. Ibarra, maaari mo siyang puntahan sa kanyang silid. Mariano, sis. Ay! Sandali lamang at bubuksan ko muna ang pinto. Take your time. Magandang hapon, Binibini. Sama ka pala. Magandang hapon sa iyo, Ginoong Crisostomo. Kamusta na yung kalagayan, Margaret? Paman hindi nangyari. Ako'y ayos lang, Ginoong. Salamat sa iyo. Margaret, maaari mo ba kami iwasan mo? Sige, subalit. Gusto ko lamang ang gagawin, ha? Pilya rin ang iyong kaibigan na. Swerte ako at nagkasunod tayo ng ating mga magulang sa pakasal. Dahil kung hindi, ay hindi na ako makakita ng isang babae katulad mo. Napakatamis na yung mga salita ko, Crisostomo. Siguro'y dahil dyan ay marami kang naging ng mga kagabay ng silang sa iyo. Magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ba ako hahanap ng iba? Sinungaling. Hindi ko labis maintindihan kung bakit mo sinasara ang iyong mga mata sa magagandang bilag sa Europa. Kagandahan na nasa panlasa ng tao. At mula sa aking puso, ang masasabi ko lamang, ay ikaw ang tanging pinakainitan. Patawad aking sinta. Kailangan ko lang sa iyong piling. Bukas ay tulog sa Santos. May kailangan akong taong puntahan na makakatulong sa akin. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasan. Paalam aking sinta. Naway ikaw ay patibay ka. Tignan mo ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel at Margaret. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nalaman iyon? Hindi ka pa naman nakaranas na umibig, hindi ba? Ako'y tigil-tigilan mo nga, Tiago. Hindi naman ako manhis. Mga dati ko maniligaw. Talaga ba, Tia? Hindi ka pa nakaranas ng pag-ibig sa ganda mong yan? Huwag mo ako mabola dyan, Margaret. Baka maniwala ako sa'yo. Babalahin na lang kita, Tia, upang maniwala ka talaga sa akin. Ay, naku kang bata ka. Kung anong kapilya mo, siya rin ka, hinhini, Maria Clara. Bakit malungkot ang beshi ko? Clarita, kung ikaw ay mapapaglaga, magtulos ka ng kanila para kay Santa Bae at Santa. Tiyak ay gagabayan nila si Ibarra sa kanyang paglalaki. Nais ko may tulong nito sa mga susunod na kasi. Magandang umaga po sa mga Ibarra. Binibining Margaret. Hey, Crisostomo. Ang ibig kong sabihin ay, kumusta ka, Ginoong Crisostomo? Bakit ka naglalakad mag-isa dito sa daan? Ayos naman ako. May iniisip lang. Maaari ko bang malaman kung ano iyon? Huwag na. Ikaw, saan ka pa pupunta? Palakad-lakad lang din. Tara, sabay na tayo. Magandang araw po, Reverensyo. Magandang araw, Isabel at Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kayo.
Pupunta po kami sa Beterio, Padre. Kukunin lang namin ang mga natira kong gamit doon. Sama ako! Magandang umaga po, Reverensyo. Magandang umaga rin, Margaret. Sige, bueno. Kakausapin ko lamang ang iyong ama, Maria Clara. Muchas gracias, Padre. Bye po. Santiago! Santiago! Padre, ano ang sadya ninyo? May gusto ako sabihin sa iyong importante. Doon tayo sa lugar hindi tayo maririnig. Padre. At nang matapos ang kanilang pag-uusap, Tandaan mo lang mabuti ang mga sinabi ko sa iyo, Santiago. Ito ay para sa sarili mo ring kapakanan. Sinasabi ko na nga bang kahilingan ko pa rin na masusunod. Si Don Rafael ang pinakamayaman sa San Diego dahil siya ang may-ari ng pinakamalawak ng lupain. Huwag kang mag-alala. Ito. Gamitin mo itong pera pambigyan ng pagkain sa kanila. Maraming salamat po, Don Rafael. Sa kanya lumalapit ang mga taong mahihirap upang humingi ng tulong pinansyal. Kumpara kay Padre Damaso noong ito'y nanunungkulan pa, nag-aabuso si Padre Damaso habang si Padre Salvi ay nagpapataw ng multa bilang parusa. Ang kasalukuyang kura ng San Diego ay si Padre Bernardo Salvi, ang isa sa itinuturing na makapangyarihan sa San Diego. Iba ang kanyang naging pamamalakad bilang kura ng San Diego. Pangyarihan sa San Diego, usap-usapang malas ito sa pag-aasawa dahil sa bibig mismo ng alperes na galing sa impyerno ang makisama kay Doña Consolacion, sapagkat madalas mag-aaway ang dalawa kaysa magkasundo ang dalawa. Hoy, sa ibang lugar na tayo maghukay. Bagong libing pa ang mga to. Parehong bagong libing mga yan. Ayaw ko na! May mga dugo ba ang mga buto at ang buhok nito? Masyado ka naman maselan. Kung ikaw pa ang humukay ng isang bangkay na 20 araw pa lang nalilibing sa maulan na gabi at naumatay pa ang ilawan ko. Nakakilabot naman ang sinabi mo. Lumabas ang kalahating katawan ng bangkay at saksakan nito ng baho. Binuhat ko pa yon sa gitna ng ulan. Bakit mo ginawa yon? Sino ang nag-utos sa'yo? Utos sa akin ng kurang malaki na ilipat ang bangkay sa libingan ng mga inchik. Ngunit malayo ang libingan at malakas ang ulan kaya tinapon ko na lang ito sa ilog. Ayoko na! Ayoko na maghukay! Hindi ko po masyadong nadala ang inyong ama dahil sa aking pagkakasakit. Nasabi po ni Kapitan Tiago ay pinapagawa niya ito sa isang nekso. Natanong ko ng bulaklaking halaman ay libing ng iyong ama at nilagyan ko ng cross na ako mismo ang gumawa. Naroon po sa dakong iyon. Isang krus po bang malaki ang inyong palatandaan at may mga halaman pang bulaklakin ang punton? Opo, mga adelpa, sampaga at pensimento ang mga bulaklaking halaman. Ang krus ay sinunog ko na. Sinunog? Utos po ng kurang malaki. Ang kurang namamalo, si Padre Garote.
Nasaan ang puntod ng aking ama? Bagamat wala na itong krus at nasisigurado kong natatandaan mo pa kung saan ito naroroon. Pero wala na rin po ang mangkay. Wala pang isang taon mula nang nalilibing dyan ang hinahanap namin. Bakit niyo hukayin? May isang babae na akong inilibing dyan. Linggo lamang nakalipas. Pinahukay sa akin ng kurang malaki ang bangkay ng hinahanap niyo para ilipat sa mga puntod ng mga inso. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Hindi ko naman po inilibing ang inyong ama sa mga libingan ng insect. Naniniwala ako na mas makakabuti na itapon na lang ang bangkay kasama palibing ito sa mga libingan ng mga insect. Kaya itinapon ko ito sa ilog. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Baka nagkamali kayo. Wala akong ginawang masama sa inyong ama. Magsabi ka ng totoo. Baka ang pinatong kong kura na si Padre Damaso ang sinundo ko inyong may ginawang masama sa inyong ama. Si Don Anastasio, na mas kilala bilang Pilosopo Tasio, ang itinuturing na pinakamatalinong tao sa San Diego. Nag-aral siya ng filosofiya, ngunit hindi niya ito natapos. Mayaman ang kanyang ina, kaya siya ay nakaabot ng kolehiyo. Subalit dahil sa takot ng ina na baka makailimot siya sa Diyos, sa labis na katalinuhan, pinapili niya si Pilosopong Tasio ang magpali o ang huminto sa pag-aaral ng kolehiyo. Ina, naiintindihan kita ngunit hindi ko yun gagawin. Papipiliin kita ang maging pari o ang paghinto ng pag-aaral. Mas pipiliin ko pang huminto ng pag-aaral. Mas pinili ang Pilosopong Tasio ang huminto sa pag-aaral. Nakapag-asawa siya, ngunit sa kasawiang palad ay agad ring nabalay. Dahil sa labis na pangungulila ay binaling niya ang kanyang kalungkutan sa pagbabasa ng aklat. Ang mga taong nag-aral ang tumawag sa kanya ng Pilosopong Tasio dahil likas siyang matalino. Ngunit para sa mga walang pinag-aralan, pinagkakamalang kabaliwan ng kanyang katalinuhan, kaya't tinagurian siyang Tasyong Baliw. Pilig na hora, sapagkat may nadadama akong pag-asa. Ano pong pag-asa yun? Mari ko bang malaman? Isang badyang unos. Nais marahin niyo maligo. Naku, bakit kayo nasisiya sa sa montasyo sa darating na anos? Hindi masamang matisin sa basura. Ngunit mayroon akong pinahihintay na bago. Kidlat na papatay ng tao. Apoy na sasunog ng mga bahay. Pinanais niyo magunaw ang mundo. Magkaroon ng minuto. Mabuti kung ganoon. Dahil iyon ang karapat-dapat na nangyari. Ilang beses ko nang iminangkahi sa Kapitan General na bumili ng kidlat. Ngunit pawang witis lamang ang kanilang binibili. Nagbabayad pa sila ng tagapugtog ng kampana. Ngunit napakadelikado nito sapagkat may darating na unos. Brian! Chris! Brian, anong ginagawa mo dito? Nastakin ba kayo sa novel? Binibini? Bakit po? Anong binibini ko dyan, Brian? So fun. Chris, bakit kayo ganyan makitingin sa akin? Margaret, natakot mo atang mga bata. Anong tinatakot ko dyan, Pilosopong Tasio? Mga kapatid ko nga yan, di ba? Di ba, boys? Boys, nagkakamalit po ata kayo, binibini. Wala po kami kapatid na babae. Huwag kayong matakot kay Margaret. Mabait yan. Nangungulila lamang mo sa kapatid si Ron. Sa kabilang banda, hindi pa ba kayo uuwi? Naghanda ang inyong ina ng masarap na pagkain? Hindi pa po. Ikawalo pa po kami ng gabi pa kauwi ng Gustang Bila. Kung sa ganon, mag-ingat kayo. Huwag kayong lalapit sa kampana kapag tutunog ang kidlat. Sige po, paalam.
Dumating si Margot sa simbahan at nakita ang paghihirap ng magkapatid. Itigil niyo na yan mga bata. Umuwi na kayo mga bata at nag-aalala na ang ina niyo sa inyo. Kuya, umuwi na tayo. Tiyak na hindi papayag ang nanay niya pinapalo ako. Hindi na ako papabalikin sa kumbento. Hindi tayo maaaring magkasakit, Crispin. Pamamatay tayo sa gutom. Margo, hindi mo na kami maaaring umuwi. Kami na sa Crispin Mayor. Sa atin ay walang magsasabi ng isa akong magnanakaw. Ilan ang ibabayad na sa atin, kuya? 2 piso. Malaki na bawas dahil silang beses sa pagmulta. Ano? Bakit kayo nagkautang? Pinagbintangan po kasi kami na magnanakaw. Kuya, bayaran mo lang ang sinasabi ng ninakaw ko para makauwi na tayo. Halagang 32 piso iyon. Hindi yung kakasya. Sana pala ninakaw ko lang talaga iyon. Sabi ng kulay, papatayin na ako kapag hindi ko na isa uli ang pera. Ang kinakakatakutan ko baka malaman ito ng inay. Huwag na pala tayong umuwi ng bahay, kuya. Tiyak na mapapagalitan ako ni nanay. Tahan na, uuwi na tayo. Sabi ni Pilosopong Tasyo na naghanda si nanay ng masarap na pagkain. May permiso na po kaming umuwi. Balayain niyo na po sila. Kawawa yung mga bata. At saka nag-aalala po yung ina nila. Yes pa kayo maaaring umuwi. Ikaw babae, huwag ka masalat at mabuti pang tulungan mo sila. Ngunit hanggang alas 9 mayroon po kami maaaring bulakad sa kalsada. At siyak na mahuhuli po kami ng Guardia Civil. Hindi ka maaaring umuwi kapag hindi mo sinauli yung ninakaw mo. Tigil mo na po yan! Nasasaktan po si Crispin! Crispin! Sa iyong nagluluto ng tuyong karisis, baboy mo at isang hita ng patong bundok na kanyang hinamit kay Carlos Guatasio. Naku, sigurado matutuwa ang aking mga anak sa mga ihanda kong mga pagkain. Makikita kong gutom na gutom sina Crispin at Basilio na nasa simbahan. Sigurado akong magugustuhan ni Crispin ang tuyong tarilis at ang paborito nila habang pinipigaan ng kamatis. Buti na lang nakahingi ang Carlos Guatasio ng isang darong baboy ramo at isang patong bundok. Siguradong maglalaway si Basilio kapag nakita niya ang mga ito. Gugutom ako, Tisa. Aba, sarap yung nain mo. Tikman nga. Pero, Pedro, para sa mga... Bago pa matapos ang sasabihin ni Sisa, kinakain na ng kanyang asawa ang ulam na para sa kanilang mga anak. Pakiramdam niya ay siya ang kinakain nito. Wala siyang magawa kundi ay pigilan ang kanyang luha. Aalis na ako. Ilagay mo rin. Sobrang Ina, gusto niyo pong pinto. Sus Maria, sa punong nangyari sa'yo, Basilio? Huwag po kayo mag-alala, Ina. Naiwan si Crispin sa kumbento, Ina. Naiwan? At siya may buhay? Salamat at buhay siya. Bakit kaduguan? Ako naman. Ako po tumakas sa kumbento. Ngayon lamang ako binawi na sa Crispin Mayor dahil hindi daw ako makakauwi kapag hindi pa sumapit ng alas 10 ng gabi. Bawal na maglakad ng alas 9, kaya't noong nakasalubong ko ang mga Guardia Civil sa bayan, nasigawan ako ng kinibe at nagtatakbo ako. Pinapagpag nila po ng bala at tumakit sa akin noong
mahiya talaga mga Guardia Civil. Mga wala silang puso. Halika anak, gamutin natin ang sagot mo. Ina, hiling niyo po sana yung nangyari sa akin. Sige anak. Pasensya ka na anak at mabilis ang natira sa iyo. Kanina kasi naganda ako, ngunit kinanito lahat ng iyong ama. Pagpasensyahan mo na lamang siya. Hindi ka po ba niya sinaktan? Hindi naman. Bakit ba hindi nakauwi si Crispin? Pinarusahan po siya sa Kristong Mayor dahil nagnakaw po daw siya ng 2 onsa ng ginto. Hindi naman po niya talaga ginawa yun. Pero hindi po siya papauwiin hanggat hindi niya po yung isinasauli. Makapaging Panginoon, kawawa naman ang aking bunso. Hindi ganoon ng aking anak. Hayaan mo bukas, pupunta ako sa kurat. Dadanan ko siya ng gulay at hihingin ang kalayaan ng iyong kapatid. Naglalakad si Margo na malalim ang iniisip. Iniisip nito kung ano ang mangyayari sa susunod na kabanata. Ay, hala! Ma? Anong ginagawa mo dito? Po? Ako po? Ay, malamang. Ikaw! Miss na kita! Miss? Nagkakamali po kayo ng tao. Hindi po ako ang iyong inay. Well, nag-joke ka ba, ma? Ano po yung joke? Hindi po ako ang iyong inay. Ako po si Sisa. Ang anak ko lamang po ay sina Basilio at Estel. Wala, seryoso? Okay lang po. Paalam po at may pupuntahan ba po ako? Saan po kayo pupunta? Sa simbahan po. Pwede po bang sumama? Sige po. Bini-bini. Opo. Sa lawang iyan, hinapo ng iyong ama. Maraming salamat po. Wala na kayong dapat ipagpapasalamat. Sinasabi niyo bang malaki ang naitulong ng mga kay Mas sa pag-aaral ng mga kabataan? Opo, Ginoong Isus, sobrang napakabait ko Don Rafael. Wala ko noong dalang rekomendasyon at wala rin akong dalang sa kanya. Gumawa yung ama ng isang paaralan para sa mga batang mahirap at sa mga batang gusto makapag-aral. Kung ganoon, ay marahil pagpapatuloy ko ang pagtulong ng aking ama sa halip na hanapan ng katarungan ng kanyang sinabi. Kinagagalak ko ang iyong pagtulong, ngunit nawala na ng mga pag-asa ng mga estudyante sa pag-aaral at wala rin silang suporta sa kanilang mga magulang. Bakit hindi niyo ito agad nabigang solusyon? Ang mas muli ito noon pa. Pinipilit ko po. Ano bang higit na makatutulong sa kanila? Sa tingin ko, isang gusali lamang. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Inimbitahan ako ng grupong tribunidad at sisiguraduhan kong maihatid ang inyong sulong sa kanila. Nakaupo at nag-uusap sa tribunal ang mga nagpupulong ng mga kasapi ng 2 lapian ng bayan. Ang konserbador, pangkat mga matatanda at ang liberal na binubuo ng mga kabataan. Si Don Filipo ang puno ng liberal. Hindi ko iniibig ang ugali ng kapitan. Tila ang layuning gugugulin ay ipagpapaliban. 11 araw na lang ay pista na ng San Diego. Ang kapitan ay naiwan sa kumbento at sumangguni sa kurang may sakit. Makinig kayo. Kaninang umaga pinayuhan ako ni Mang Tasyo. Mabuting magmungkahi tayo na ayaw nating manalo. At saka nating ipagmungkahi ang gusto nating manalo sa mga karaniwang kasabi ninyo. Dahil siguradong ipagtitiba ito ng mga gustong bumoto sa akin. Ngunit dapat ito'y ilihim lamang. Mga Ginoo, ang tungkulin ng pulong na ito ay upang pag-usapan ng kapistahan ng San Diego at ang mga kulungan sa nasabing bagay. Pagkatapos ng pananalumpati ni Kapitan Basilio, sumunod na pinahintulutan ng Kapitan si Don Filipo. Mga Ginoo, tayo ay magkakaroon ng pistahan na may malaking budget. Ito ay para sa nanasang malaking dulaan sa liwasan ng bayan. Isang komedyante na magtatanghal sa isang buong linggo.
2 bomba at kritis. Halos magkagulo sa pulong dahil sa pag-uunahang makahingi ng pahintulot na magsilita. Nang matiwasay na ang pulong, isang batang kabesa ang humingi ng pahintulot na makapagsalita. Ko sana na lumikha tayo ng bagong palabas na hindi karaniwang nakikita araw-araw at huwag sanang lumabas sa bayan ng mga salaping gugugulin. Sana rin na isang bahagi sa salapi ay iukol sa mga kapuri-puring gawain tulad ng pagbibigay ng gantimpala sa mga batang mahusay mag-aral. Magdaos tayo ng katutubong laro at 2 banda na sapat nang nakapagpapa sa buong bayan. Ang salaping lalabis ay tutulong sa pagpapatayo ng pag-aralan upang ang mga batang mag-aaral ay huwag makisuno sa kumbento ng paaralan. Sumasang-ayon ako riyan. Maganda sana iyan. Ngunit iba na ang nais ng kura. Gusto niyang magkaroon ng 6 na posisyon, 3 sa mayor at 3 sermo. Kaya't hindi natin magagawa ang nais niya. Alang-alang sa isang mabuting layunin, nilimot ko ang aking sarili. Ngunit kayo ay nilapastangan ninyo ang sariling karangalan upang ipagtaguyod ang masama. Salamat po, Diyos ko, at ibubuti nila. Nasaan ang mga magnanak mo mga anak? Oh, huwag niyo po siyang tutukan ng baril. Wala po siyang kalam-alam kung nasa ng kanyang mga anak. Huwag ka makiram dito, babae. Wala kang alam. Totoo po ang sinasabi ng binibini. Hindi ko po alam kung nasaan sila. Matagal ko na pong hindi nakikita ang anak kong si Crispin. Huwag kang sinungaling, babae. Pero kung nagkataon, ikaw ay tatali namin sa kahoy at babarilin. Ginoo, hindi po magnanakaw ang aking mga anak. Si Basilio ay hindi ako binigyan ni kahit isang kusing. Halugugin niyo po ang buong bahay namin, ngunit wala po kayong makikita dahil kami po ay mahirap. Maaari niyo pong gawin ang gusto niyo, subalit hindi lahat ng mahihirap ay magnanakaw. Kung gayon, ikaw ang dadaputin namin at dadalhin sa kwartel. Ginoo, maawa po kayo, hindi po magnanakaw ang aking mga anak. Ginoo, maawa po kayo, hindi po magnanakaw ang aking mga anak. Hindi po magagawa. Sisa! Anong sisa? Maawa naman po kayo! Wala po siyang kasalanan! Maawa po kayo! Wala po siyang kasalanan! Ang kura ang may katutuan niya. Crispin, bakit yung mga anak ko? Nasaan na kayo? Ano ko na, Crispin? Masiliwasan ako. Crispin! Nakita niyo ba anak ko? Nakita niyo ba anak ko? Ano ka ba? Baliw! Madalas siyang natitigilan kapag nagmimisa at hindi rin makausap pagkatapos. Kapansin-pansin rin ang kanyang pangangayayat. Pinahanda ko niya ang lahat na kailangan bago magbukang ni Walfay. Ayoko makasama ang kura. Bakit? Pagkiwari ko'y binabantayan niya aking mga kilos. Natatakot ako sa kanyang tinig. Kinikilabutan ako sa kanyang mga titig. Madalas ay hindi ko naiintindihan ang kanyang mga sinasabi. Itinanong niya sa akin kung napaniginipan ko ba raw ang aking ina at ang sulat. Maging sila Sinang at Andeng ay nabalitaan na ang kura ay
Madalas na lang kumakain at pinapabayaan ang kanyang sarili. Ngunit, hindi natin siya pambilatin. May kaugalian tayo. Isa pa rin, narito na siya. Malamig dito sa labas. Baka kayo ay magkasakit. Napakaganda ng hapon, Padre. Napakasarap lumanghap ng sariwang hapon. Isang kasiyahan ang inihanda namin ng aking mga kaibigan. Saan ba magaganap ang kasiyahan? Sa Batis po, sa gubat, malapit sa puno ng balete. Iyon po ang nagpiling lugar ng mga dalaga. Para mapatunayan ko na wala akong sama sa iyo sa nangyari, ako ay malugod na tinatanggap ang iyong paaniya. Baka nakakapulabog tayo yung ingay sa mga natutulog pa. Huwag kayong maingay. Hindi ganyan ang mga dalagang Pilipina noong kapanahunan pa namin. Ako sa'yo! Tinapay may ibig mamalimos? Hindi kayo umulan? Baka bumagsak na napakalakas na ulan at tayo'y bahain. Huwag po kayong mag-alala, marunong po ako lumangoy. Dahan-dahan lang po sa paglalakbay. Hi, napakasakit naman sa mata ng mga nakikita ko. Ihanda na ang mga paasin sa sabaw! Kumukulo na ang sabaw! Andiyan pala kayo, Ginoo. Naabala ko po ata kayo. Ano bang mapaglilingkod ko sa inyo? Hinais lamang po akong isang gumi. Bakit po kayo nagsusulat ng isang hieroglifiko? Sapagkat ito'y para sa mga mensahe sa susunod na henerasyon. Inimumulat ko ito sa kanila dahil tiyak na mas makaiintindi sila sa sulat na ito. Tiyak na hindi nila ito pahahalagahan at susunugin lamang. Anong wika po ba kayo sumusulat? Sa ating sariling wika, wikang Pilipino. Maaari po bang gamitin na hieroglifiko sa wikang Tagalog? Maaari. Higit na mas mabuti ito kaysa sa wikang Latin. Umupo muna kayo, Ginoo. Sinadya nilang gambalain ang iyong kasiyahan sapagkat ang kanyang asawa ay nasinggero. Nais ko pong humingi ng payo, gaya ng ginagawa ng aking ama nung siya nabubuhay pa. At nais ko rin pong magpatayo ng isang paaralan bilang pag-alala na rin sa aking kasintahan. Matagal ko nang gustong marinig iyan. Ngunit ang taong katulad ko ay ang pananaw ng mga tao ay isang baliw. Iniisip lamang ng mga tao na ang mga kapitan ay matatalino, ngunit wala silang ibang ginawa kundi maging sunod-sunuran sa mga pari. Nakatitiyak akong matutuloy ang lahat ng aking plano na walang sagabal. Matutuloy ang lahat ng iyong plano kung sila ay sasang-ayon sa iyong plano. Ngunit kung sila ay aayaw sa iyong plano, tiyak na maibibigo ka sa pagsasagawa ng iyong mga plano. Totoong makapangyarihan ang Quran. Subalit, hindi ako lubusang naniniwala sa kapangyarihan nito. Ang taong bayan ay maniniwala sa katuwiran ng pamahalaan. Hindi yan papayagan ng Diyos na mangyari. Ang Espanya ay may malasakit sa Pilipinas. Kung may mali man silang nagawa,
ay pilit nila itong tinatama. Gumagawa sila ng paraan upang gawin ang tama para sa bayan. Dapat niyong malaman na ang mga nanggagaling na utos sa itaas ay hindi na ipinapatupad pagdating na sa ibaba. Dalawang bagay lamang ang iyong maaaring gawin dito. Ang yumukod sa makapangyarihan o ang di yumukod sa kapangyarihan na kapalit ay ang kapahamakan. Hindi ko ba maaaring mahalin ng sabay ang Espanya at ang aking bayan? Bakit ako yuyukod kung hindi naman kailangan? Bakit ako susuko kung kaya ka namang lumaban? Sapagkat ang lupang iyong tinatapakan ay pagmamay-ari ng mga makapangyarihang nagpapahalik ng kanilang mga kamay. Nagpapahalik ng kamay? Nalimutan niyo po bang sila ang may kagagawan na pagkamatay ng aking ama? Hindi ko nais ipaghiganti ang aking ama alang-alang sa kapakanan ng relihiyon. Ang umiwas sa punglo ay hindi kaduwagan, subalit kamangmangan ang sumagupa sa kamatayan. Huwag muna ninyong gawin ang inyong plano hanggat hindi ninyo lubusang natatanggap ang kasawian ng inyong ama. Pagkatapos ng lahat, malibutan kaya ng kura ang aking ginawang kalapastanganan. Matulungan kaya nila ako na paniwalaang ang paaralang ipatatayo ko ay magiging tulay upang lumaya sa kamangmangan ang bayang ito at matutuklasan nila ang pangangamkam ng kumbento. Nakatutuwang ginagawa ninyo ang nararapat. Naniniwala na ako sa inyong sinasabi. Ngayon din ay pupuntahan ko ang kura at sana hindi siya katulad ni Padre Damaso. Don Crisostomo, ikay naririto. Ano ang iyong kailangan? Ako'y nagsusulat ng isang hiyograph. Pasensya na po. Tila kayo'y naabala ko. Huwag kang umalis. Tumuloy ka. Tiyak na mas maiintindihan mo ito kagaya ng susunod na henerasyon dahil isang kamangmangan lamang ang sa mga tao sa ating henerasyon. Tumuloy ka. Gayon po ba, Mang Tasyo? Tila ako'y isang dayuhan sa aking sariling bayan. Ika'y higit na kilala sa ating bayan, kaya't hihingi sana ako ng payo galing sa inyo. Ano ba ang iyong plan? Ako sana'y magpapatayo ng isang paaralan. Ang masasabi ko lang ay, huwag ka sa akin humingi ng payo dahil ako isang baliw lamang. Ika pa nga nila. Doon ka humingi ng payo sa mga kura at kapitan dahil sila higit pinaniniwalaan na matalino, gaya ng pamahalaan. Salamat sa iyong magandang payo, Pilosopong Tasyo. Ngunit, hindi ba mahirap gawin niyan? Tila bibihisan ko ng masama ang kasinungalingan. Sa kanila ka magtanim ng idea. Salamat sa iyong magandang payo, Pilosopong Tasyo. Ngunit, hindi ba mahirap gawin yan? Tila, bibihisan ko ng isang kasinungalingan ang isang katotohanan. Ang pamahalaan ay makapangyarihan. Kung magtatagumpay ka, tapos ang ayunin sila sa iyong plano, tiyak na ikay uunlad. Ngunit kung sila'y aayaw, tiyak rin na ikay babagsak. Matindi ang aking paniniwala na ako'y tutulungan ng bayan at pamahalaan. Ngunit tandaan mo na ang pamahalaan ay isang kapan lamang ng isang simbahan. Kung ito'y babagsak, ito'y matutuwid na babagsak. Ang aking kasiyahan ay nakasalalay sa bayan. Hindi naman naghihirap ang ating bayan. Kailangan lamang mamulat ng mga kabataan. Pipi ang bayan Crisostomo, kaya hindi dumaraig. Darating ang panahon magliliwanag ng kadiliman at ang mga tinimping buotong hininga magsisikla. Ang bayan ay naniningil ng pautang at sa gayon isusulat sa dugo ng kasaysayan. Ang Pilipinas ay umiibig sa Espanya at alam din na siya'y tinatangkilik. Kaya ang Diyos, gobyerno, relihiyon ay di papayag sasapitin ng ang araw na sinasabi mo. Tunay na mainam ang balak sa itaas, ngunit hindi natutupad sa ibaba dahil sa kasakiman ng yaman at sa kamangmangan ng bayan.
Sa aking palagay, ang dahilan ay sapat na dahil walang nagpapatupad at tupagin ng pamahalaan ang mapapayaman. Tama na iba na lang ang ating pag-uusapan. Ano po talaga ang dapat kong gawin? Iyuko mo na ang iyong ulo sa mga nangharing-harian. Ano po? Yumuko at mapanganyaya? Kailangan ko po bang maapi bago matupad ang kanyang mga pangarap? Sapagkat ang lupang pagtatamnan ninyo ay hawak na inyong mga kaaway. Kaya kayo ay isang katiting at mahina lamang kumpara sa kanila. Pagkatapos nilang patayin ng aking ama, ako hindi maghihiganti sapagkat mahal ko ang ating bayan, ang aking relihiyon. Pero anak ay hindi nakakalimot. Kung ganon, habang buhay mo, buhat ang ala-ala para limutin mo muna. Kailangan mo munang gumawa ng paraan para sa kagagaling ng iyong mga kababayan. Payuhan niyo po ako. Kung ang puno ay itatanim ko ng malaki ay hindi mabubuhay. Aalahalin mo ang pagyuko ay hindi kaduwagan. Ang masama ay sumalubong sa punlo upang hindi na makabangon. Malilimot kaya ng pura ang aking gagawin. O baka pagkitang tao lamang ang pagtulong niya. Hindi ka man magtatagumpay ngunit may mapapala ka. Sapagkat ang puno na iyong itinanim ay lalaki at kukunin mo ang bunga nito. Kakausapin ko na lamang po ang pura. Maraming salamat po at paalam po sa inyo. Ika-10 ng Nobyembre ang bispiras ng pista sa bayan ng San Diego. Ang durungawa ng bawat tahanay na papalumutian ng mga bagting na kayang may iba't ibang kulay. Ang pagsambulat ng puwiti sa papawiri naghahatid ng kaaliwan. Meron ding bandang tumutugtog. Habang nag-aayos si Margaret ay nakita niya ang librarian. Ay, pasensya na po. Napakagandang dalaga. Okay lang ako. Pasensya na po ulit. Huh? Okay? Siya nga! Teka lang! Wait, Madam Librarian! Madam Librarian! Ikaw nga! Magandang araw sa'yo, binibiring Margaret o Margot. Paano mo ko nakilala? Hindi ako kilala ng mama ko o ng mga kapatid ko. That's just how it is. Bakit ako nandito? May alam ka ba? Hindi ako ang nagpadala sa iyo sa mundong ito, Margot. Well, hindi naman ako magagalit. I swear, cross my heart and hope to die. Hindi ako, kundi ang tadhana. Ang galing. Pero, paano na si Mama? Si Chris, si Brian? Huwag kang mag-alala. Sila ay nasa maayos na kalagayan. Pero bakit sila ang mukha ni Sisa, ni Crispin at Basilio? Malay ko, hindi ako ang tadhana. Nais ko sanang ibago ang takbo ng kwento, Madam Librarian. Ayokong maranasan ng mga karakter ang nabasa ko sa nobela. Nais kong sila ay nasa maayos na kalagayan. Do whatever you want, Margaret. You have the freedom. Ngunit, kung mamamatay ka dito, mamamatay ka din sa kasalukuyan. Labis kong hinahanap ang paghawak sa akin ng iyong inay, Clarita. Ang pagdidikit ng aming balat ay nais kong balikan. Tama na yan, Tiago. Naparami na iyong nainom. Kaya mo muna ako, Isabel. Nangungulila ako kay Pia, aking sinta. Tama na yan.
Kailangan mo na magpahinga. Pasensya ka na anak, kunat lang ako bilang ama sa iyo. Ama, hindi ka kailanman nagkulang sa akin. Ako ay nagpapasalamat sa may kapal na ikaw ay binigay sa akin bilang katuwang sa buhay. Na kahit hindi ko kasama si Ina ngayon ay nandiyan naman si Tia Isabel upang maging ina ko. Mahal na mahal kita anak. Maraming salamat sa pag-intindi. Mahal rin kita ng labis, Ama. Halika't magpahinga ka na. Ano ba ang gusto mo ituro sa akin at kayo? Pwede naman siguro na ibawi pag time travel mo pa. Bakit ako pa? Gusto ko rito ngunit kung tatanungin ako, ayokong pumunta dito. Puno na sakit, nagpis ako at ang panahon ito. Wala talagang makakatalo sa karangalan ng pista ng San Diego na pinamumunuan ng mga Franciscano. Sabi nga sa balita, naroon daw sa Padre Salvi, may mga kasamang mga magigamang Kastila at mga panauhin galing sa Maynila. May malalaking entablado at naghahandog ng mga masaganang hapunan para sa mga praile at sa mga Kastilang nasa kumbento. Napakarami naman ang kanilang ginastos, pero masaya naman, di ba? Masaya nga ba? Oo. Don Tiago! Don Tiago! Bakit anak? Kanino ho ito? Hindi ko maalala. Saglit lamang. Isabel! Bakit, Tiago? Sa iyo ba itong hawak-hawak ni Margaret? Oo, nandyan lamang pala yan. Saan mo ba ito nakita, Margaret? Nahalagog ko po rito. Gagamitin niyo po ba? Hindi na, nawala ko sa iyan. Susulatan ko sana ng mga perang ni Waldas ko sa bahay, kaya't bumili na lamang ako ng bago. Nais mo bang gamitin? Kung maaari po, nais ko sanang ilagay dito ang mga karanasan ko habang narito ako sa Pilipinas. Magandang ideya yan, Margaret. Tiyak na matutuwa ka kung babasahin mo yan paglipas ng ilang taon. Batas ng buhay ang hindi pagkakasundo. Lahat tayo ay may kalaban. Mula sa pinakamaliit na kulisap hanggang sa tao. Mula sa pinakalukha hanggang sa mayaman at makapangyarihan. Maaari niyo po bang sabihin kung sino ang aking kaaway? Isa lamang po ang masasabi ko. Ang lalaking namatay na rin kong nagbabantang gabi. Sinabi niya sa mga taong kausap na hindi kayo kakainin ng mga isda gaya ng nangyari sa inyong ama. Napansin kong ilang araw na siya nakikipag-usap pinuluan. Upang mapangasiwaan ang kanyang gawain ukol sa panghutos. Pinakita niya ang kanyang pagiging bihasa. Subalit hindi naman siya humingi ng mataas na sahod. Nang hinala ako sa kanyang kinikilos, kahit binigyan ko kayo ng babala. Kung hindi siya namatay, sa akin matutukusan ko ang ilang nakahalagang impormasyon. Kung nakaligtas siya, hindi siya mauusin. Kusa na siyang hahatulan ng Diyos. Sino po ba kayo? Wala na ako ng tiwala sa tao. Kaya tubusan na aking panalangin sa Diyos. Walang katarungan ng tao kung humatol. Mag-iingat kayo. Kailangan niyo manatiling ligtas para sa kapakanan ng bayan. Huwag ka nang umiyak, anak ko. Ibsensya ng ex ko ng iyo. Susulatan natin lang sa magpapa. Binibini, tahan na. Ako na ang bahala upang kayo ay mag-usap ulit. Huwag ka nang umiyak, Maria Clara, at umakit ko na. Huwag ka nang umiyak, sapagkat may maganda akong balita para sa iyo. Dumating raw ang binatang pinsan ni Padre Damaso mula sa Espanya. Siya raw nararapat na maging kasintahan mo. Subalit, Santiago, nahihibang ka na ba? Ganoon na lang ba kadali upang palitan ang kasintahan ng iyong anak?
Respetuhan mo naman ang damdamin ng iyong anak, Don Tiago. Tulungan niyo po ako makalimutan ng mga batang minahal ko pa. Higit sa aking buhay. Paano makakalimutan ang isa sa isang araw at alaala na nagpapatibok sa aming mga puso. Palibasa ang asawa to. Ano bang meron sa akin nakakayan? Mas magaling at mas maganda ang mga sa Maria Clara niyan. Wala namang bituin. Wala namang buwan. Paakyatin niyo rito ang baliw na nakakulong sa kwartel. Halika nga rito, babae ka. Aba, hindi ka man lang ba marunong magbigay ng galang? Vamos, magantar ikaw. Guardia. Bakit po? Sabihin mo, sa babaeng iyan, na kumanta siya sa Tagalog. Babae, kumanta ka raw. Sige. Kape, kape, kape ng kalungkutan. Tumigil ka na! Huwag ka nang kumanta. Nakakahapis sa akin ang tulang iyan. Anong nangyari rito? Anong ginawa mo? Ginoo, may nais pong kumausap sa inyo. Papasukin mo. Tuloy po kayo. Elias, ikaw pala yan. Magandang gabi, Ibarra. Nais ko lang malaman kung meron ka bang ipabalita sa Batangas. Pupunta ako doon ngayon. May isa akong ibabalita. Ano naman yun? Mayroong sakit sa Maria. Ano? Anong sakit? Pasensya mo kung hindi ko may tanong. Pero sa pagkakaalam ko, mayroon na may panglunas. Mauuna na ako, Ibarra. Ginoo, saan po kayo pupunta? Kina Maria. Babalik din ako. Ibarra, ako si Luke. Ako ang nawala ng kapatid dahil sa paghugos. Hindi ka nilulungkot ko ang nangyari. Nais ko lamang po malaman kung magkano perang ibibigay niyo sa kapatid ko. Kung man hinutula kong oras ngayon, bumalik ka na lang sa susunod na araw. Walang oras para sa patay. May lakad pa ako. Eto, tanggapin mo. Isabel, halika. Bakit? Labis ako nag-aalala para kay Maria. Ano ang mas milagroso? Ang banal na krus ng tunasan o matahid? Magbigay tayo ng donasyon sa dalawa upang masigurado. Isabel, andito na mga espada niya. And then, paano mo ang nagagawin? Tiborcio, Victorina, at Linares po. Linares. Pasok muna kayo dito. Upo muna kayo at kakain tayo. Maria! Victorina! Nasaan si Maria? Nasa kanyang silid. Anak! Maria! Hindi ka mamatay! Anak? Mahal na mahal niya talaga ang kanyang inaanak. God, anak. Sheesh. Ayos lang ba ang lahat mo doon? Oo, ayos lang ang lahat. Magpahinga ka muna doon, te. Get well soon. Anong nangyayari sa inyo, Donya? May pagtatapat ba ninyo sa akin, senyora? Bakit niyo ako tinitingnan ng ganyan? Naiingit ba kayo sa akin? Ako? Maiingit? Oo nga, maiingit ako sa inyong mga mukha. Tama na, babae.
huwag mo na silang pansinin. Kilalanin mo ang iyong kinakausap. Alam mo, sa Maynila, hindi nakakapasok ang mga alperes. Sukat sila'y nag-aantay sa mga pintuan. Aba, Excelentísima Senyora Pupot, hindi makakapasok ang mga alperes. Ngunit oo, ang mga pilakyod ng gaya niya. Ginoong alperes. Pag kinaparito, nung pagbatal pa na lang Cardiston? Oh, ayan na. May dalawang manok na naman ang sasabog. Margaret, pupunta pa tayong palengke upang mabilhan si Maria ng mga prutas. Wait ka lang, Tasindang. Maganda yung sagutan nila. Hindi naman sa pangalait. Ngunit, hindi ko alam bakit sila nagkakaroon ng sagutan na pareho lamang silang... Ano? Sige, sabihin mo. Pareho lamang silang pangit. Unahin mo yung tao, baka marinig nila tayo. Pasensya ka na. Sino unang backstab yarn? At nagpatuloy ang pagbabangayan ng dalawang Donya. Patawad sa aking kapangansa. Hinayos kong dito may pag-usap. Pagkat dito wala tayong magiging saksinsin. Nagkakamali po kayo. Kaibigan. Kailangan ilitad mo ako sa bayan iyan. Kung saan naroon ang kapanaryong ating natatanaw ngayon. Salamat sa iyong pag-aalala. Ngunit, sana hinayaan niyo siyang kaibigan. Hindi po niya ako makikilala sapagkat nakatitiya ako hindi na mamumukha na aking lungs. Ano po ba ang sasabihin niyo sa akin? Ginoo, ako po'y suhong tagadala ng hangarin na maraming silimpada. Ano ang kanilang hilangan? Gaya ng paggalang sa karangalan ng tao at kapanatagan ng mamamayan. Pagbabawas sa paggamit ng lakas ng mga kawal sa batahan. Ang akala ko hindi kayo isang pang-ano ng tao. Ano mong isip ay di katulad ng iba. Patawarin niyo ako, ngunit sasabihin kong hindi na nararapat at naayon ang mga ginagawa dito. Hindi na po tama ang nangyayari dito. Kung babaguhin pa natin, ay lalong masasama. Naniniwala ba kayo kailangan gumawa ng masama upang makagawa ng mabuti? Hindi mo. Naniniwala ko sa isang malakas na linas na ating ginagamit sa ating mga sakit. Kung matatalo pa lamang ang isang sanhin ng iyong nakaraan, ay marahil mababago ko na aking mga pag-aakala laban sa iyo. Hindi po ay maiglig na iulat sa inyong aking kasisay. Kausap mo na ba si Elias? Hindi. Alam kong siya ay kakaiba at maina. Ngunit alam kong siya ay isa sa akin. Si Don Crisostomo ang nagligtas sa kanyang buhay. Dahil dito, ako'y sumasang-ayon. Si Don Crisostomo ang nagpadala sa aking asawa sa Manila upang gamutin ng isang mediko doon. Ako ang sasalakay sa kumbento upang singilin ang mga kasamaan ng pura. Kami naman ay lulusob sa kwartel upang sabihin sa mga sibil na ang aming ama ay may mga anak na lalaki. Ilan naman? 5. At ang 5 katao ay sapat na. Sabi ng alila ni Don Crisostomo Ibarra na kami magiging 20. At kung hindi magtatagumpay, Sinusundan ako. May sibil kaya? O di kaya nagsisinungaling sa akin ang Sakristan Mayor? Ayong sasabi ay dito raw ang tagpuan. Bukas tayo maghihiwalay-hiwalay at bukas yun rin matatanggap ang mga sandata. At sisigaw tayo ng Viva Don Crisostomo. Magsilakan na kayo. Sino kayo? At sino naman kayo? Pinaantay kong tumugtog ang kabalo ng gabi upang makipaglaro ng para sa mga patay. Kayo, anong pakay niyo dito? Kagaya ng inyo. May dala ba kang mga baraha? Kasi ako may dala kang mga baraha ako Wala po. Kung kayo ay paano? Madali lang po yan. Kung paano maglalagay kayo sa mga patay, inaantay ko na naman sila maglagay sa akin. Nagtatagday ba kayo ng mga sandata? Paano kayo magkikipaglaban sa mga patay? Sa pamamagitan ng mga suntok. Demonyo. Ngayon ko lamang naalala. Ang mga patay pala ay hindi nagtataya sa sugat, kundi sa isang tao lamang. Ngunit 2 tayo nito ngayon.
Totoo ba? Kaya man hindi ko umalis. Ganito ang ating gawain. Magsugal tayong dalawa at matalo ang siyang aalis. Si Elias ba yung tinutukoy na nagtago sa assistant mayor ninyo? Hindi ko tinutukoy ang sinasabi niyan. Ngayong gabi, sasalakayin nila ng bigla na kwartel. Lulooban na kumbento, kukunin ng siwil at papatay ng lahat ng Kastila. Huhulihin ko siya. Hindi ko papayagan. Ang kumpisala ng pinakamalaking luklukan ng Diyos. Wala akong pakialam sa Diyos o sa awa. Huhulihin ko siya. Huwag ninyong gawin niyan. Baka mahalatan nila at hindi tuloy ang kanilang balak. Ang mabuti pa ay mahuli natin sila ng buhay at papasigaw. Kayo na ang bahala sa pagkilala sa inyong pagsisikap. Ako naman ay walang hinihiling kundi ipaalam sa inyo ang mga dapat gawin. Ipapaalam ko, Padre. At naway maging obispo kayo. Elias, ikaw pala yan. Kamusta? Hinahanap kita. Nakalimutan din ba ng ilang pangalan na Kastila nasa bahay ng inyong lolo? Tipuin at itago mo ang lahat ng dokumento mo. At tumakas ka kaagad. Sunugin mo lahat ng posibleng magiging dulot ng pagnanig mo. Bakit? Dahil nalaman ko ang planadong pag-aalsa at ikaw ang inakusuhan ng mundo sa rebellion na ito. Hindi ba sinabi ng tao yung sino ang nagbayad sa kanya? Sinabi niya ikaw ang nagbayad sa kanya. Diyos ko, hindi ako nagbayad. Ginoo, huwag kang magtubiling ng alis. Huwag mong sayangin ang oras. Dahil posibleng mangyari ang pag-aalsa ngayong gabi. Ngunit, saan ako dapat tumakas? Sa anumang bayan, kahit saan. Basta malayo, upang hindi masabing ikaw ang una sa sinusan. Pero kung nahuli akong nagudyok sa pag-aasa, ano ang mangyayari sa akin? Iisipin nilang ikaw ang traidor na naghagsik sa pagdududa. Paano si Maria Clara? Hindi dapat siya maaaring mamatay. Iligtas mo siya sa panganib. Basahin mo ang mga lagda. Nakikilala ba ninyong pamilya si Don Pedro Ibaramendia? Oo, siya ang lolo ko sa tuhod. Binawasan namin ang kanyang pangalan dahil napakamahabanto. Mas kumalo ba siya? Oo, mas kumado nga. Ngunit ano ang nangyari sa iyo? Si Don Pedro Ibaramendia. Siya ang suliranin at nagbulot ng kasiwaan ng aking mga ninuno. Panagutan mo lahat na ngayon ang aming pagdudusa. Tingnan mo ako. Ako'y nagdusa habang ikaw ay namuhay, umibig at respetado. Anong dapat kong gawin? Nilisan ni Elias ang bundok at nagtungo sa bahay ni Ibarra. Dito'y sinindihan niya ang mga papeles at kagamitang iniwan ng binata. Isang malaking usok ang sumalubong sa mga paparating na Gwardiya Sibil. Sus, akala mo isang misa de gracia, isang kastil. Maraming tutok. Ika nila'y pangkat daw ni matandang Pablo. Mga tulusan ba, Margaret? Hindi. Marahil ang balita ay ang kwadrilyo na kalaban ng mga sibil at iyon ang dahilan kung bakit hinulis Don Filipo. 14 daw na patay. Ilang araw kasi ni Ibarra na itaka si Maria Clara kung kaya ipinagtanggol ni Kapitan Tiago ng dalaga sa tulong ng mga Gwardiya Sibil. Ano ba ang nangyari kay Kapitan Tiago? Nasugatan lang sa Tiago at nagaling daw sa Manila. Daming kalaman sa tribunal at doon na ipapagsabihin ng ang nangyari at tumagtapat na buwan. Tulad ng alam nyo ay pikakasal ni Kapitan Tiago ang anak sa binatang Kastila. Ito ay dinamdam ni Crisostomo Ibarra at kanangkang magiganti at patayin ang lahat ng Kastila, pati na ang Tura. Mabuti na lamang at sa awa ng Diyos, ang Tura ay nasa bahay noon ni Kapitan Tiago. Marami daw ang nakatakas. Sinunog daw ng mga sibil ang bahay ni Ibarra. At kung hindi ito nakulihan, siya din ay susunod. Samantala, isang utosang babae daw nagsabi na nakita niya sa looban ng kapitbahay ang bangkay ni Lucas. Nakabitin sa isang ng punong santol.
Crisostomo! Maria. Salamat at nagkita tayo muli. Paano ka nakalabas sa bilangguan? Niligtas ako ni Elias. Galing sa bilangguan. Itatanda mo ba ang ipinangako ko sa harap ng bangkay ng aking ina? Kita'y paliligayahin ano man ang nangyari sa akin. Naiaalay ko ang isang libo at isang tuwa, pag-ibig at katahimikan. Pero nagkulang kasi yung sinumpa. Hindi mo naman siya ina. Nauunawaan kita. At isa pa, ay karapatan mo ang umanap na ibang magmamahal. At ako na rin. Alam ko hindi na tayo magkikita. At alam ko, masaya na rin ang ina ko sa ginawa kong pagkikita para sa iyo. Na pinatawad na kita. Maging maligaya ko na rin. At kita. Naparito ko, Crisostomo, hindi upang patawarin ko. Narito ka upang dustahin ako. Narito ako, Maria. Hindi upang husgahan ka. Narito ako upang makita ka sa huling pagkakataon. Upang makita kang madiwasan. Minamahal kita, Crisostomo. Pero kailangan magkalayo ang ating landas sa utos ng kapalaran. Hindi mo alam ang kasaysayan at pinanggalingan ko, Crisostomo. Wala kang kaalam-alam kung sino talaga ako. Ba't ng kasaysayan? Patawarin sana ako ng ina ko sa pagbunyag ng sikreto ng aming pamilya. Sikreto na inyong pamilya? Oo, Crisostomo. Hindi si Captain Tiago ang tunay ko ano. Hindi si... Sino? Sino? Baka hinakot ka ba niya? Tulong mo sa akin. Magsigawan dito. Hanggang dito na lang ako. Sa langit ang galit ng sa'yo. Nagtuweba ka ba? Siya ang ama mo. Sinulat niya ito noong kadalang taon. Sinumpa ako sa simbahan. Paano naman nakarating sa iyo ang sulat na iyo? Naiwan ito ng aking ama sa bahay at may nakapag. Pinagpalit niya ang hapay na pinigay ko sa aking galing sa iyo. Ang nihang may sinilakan ng nalahiban upang ikaw ay gusto mo sa gusto. Wala ako sa iyo, Crisostomo. Pero hindi mo sa hinamad isang kababata at tayo. May pagkakadalawang batong matutulugan sa iyo, Crisostomo, at sa tunay kong ama. Dahil sa katunggalian naganap sa iyong dalawa. Hinalimutan kita dahil sa dalawang amang nagburusa. Tandaan mo, patumarin mo. Kuya, pagkalungon. Hindi ko kasalanan. Sabi ko na tayo magkakataon. Hindi mo kasalanan. Mga biktima ng tao magkakataon. Itatago kayo ng kabahay ng isang kaibigan ko sa Mandaluyong. Ito'y upang kayo makapamuhay ng tahimik sa panahon natitira sa inyong buhay. Mayroon kayong mga kaibigan sa Espanya at kayo'y mayaman. Maaari kayong mapatawad kung pagkakabilang ko. Ang ibang lupain sa ng akin ay lalo mabuti kaysa sa ating sariling bayan. Elias, ang inyong kasawian ay dulot ng aking kaano. Ang aking buhay ay makalawan ng inyong indukan. Kaya, pinagkakautangan ko kayo. Hindi lamang sa amin,
kagandahang loob, kundi rin naman ng tungkuling pagsolid sa inyo ng inyong kayamanan. Sumama ka sa akin sa ibang bansa at mamuhay roon bilang magkapatid. Hindi maaari. Totoo pong sinabi niyo. Kahit maaari ako magtiis at mamatay dito para sa aking bayan, naway ang kasawian ng aking bayan ay maging akin na rin kasawian. Pagkat maaari ko yung maging maligaya sa inyong bayan at ako'y hindi. Ang pagkasaktan sa sariling bayan ay siya na pinakamalaking kawalang palo. Nagkatuloy kayo niya. Ngunit ang tao isang nilalang maging makaiwas sa mga pangyaring likha ng panahon. Noon, ako'y nabubulagan. Ngayon, ang kasawian ay siyang nag-aalit sa akin ng tirin. Ang pag-iisa at ang mga pagtitiis na dinanas ko sa bilangguan ay siyang naguro sa akin. Ako'y magiging tunay na Pilipinero pagkat ibig na rin nila. Tatawagin ko ang lahat ng mga sawing palad, ang lahat ng mga matutong tumitibok, iyong mga nag-uusap sa iyong ako'y babalan. Ngunit hindi ako magiging salarin, kahit kailan may di maaaring maging salarin ang nagtatanggol sa kanyang bayan. Sa loob ng 300 taon, ay nagbibigay tulong tayo sa kanila. Inasa natin sila yung matawag na kapatid. Ano ang kanilang ginanti? Ang tayo na isin at taliksain. At pagkat isang magtaglay na matutubong uri ng pagkatao, walang Diyos, walang pag-asa, wala kundi karapatan ng lakas. Crisostomo! Ilyas! Margaret, Tia Clara. Anong ginagawa ni Rico dito? Huwag mo na kayong pinanhit sa ngayon. Bakit? Tutugutan kayo ng sargento na lumakbay. Ngunit, sa gitna ng inyong paglalakbay, ay manghuli kayo ng magkalaw pasig. Iyon ang magiging dahilan kung bakit tatalon si Elias mula sa bangka at ito ang magsasagwan. Hahabulin ka ng mga Guardia Civil at iyon ang magiging dahilan ng iyong pagkamatay. Paano niyo nalaman iyan? Hindi na iyan importante sa ngayon, Elias. Sakaling mangyari yan, halika na Elias, magbay na tayo. Nagmamakaawa ko sa'yo, Crisostomo. Huwag kang tumuloy. Kung yan ang gusto mong marinig, yan ang Ngunit paano katatakas mo yung Ginoo? Maghintay muna tayo ng mga ilang oras bago kumilos. Hindi ko rin nasali sa plano ko kung ano ang maaaring gawin natin kung sakaling ito ang mangyari. Ngunit hindi siya maaaring itakas sa pamamagitan ng paglalakad sa lupa. Maraming nakakakilala sa iyo sa kabayan. Paano kaya? Maria! Tumakbo na kayo! Basta na! Elias! Walang iya ka, Ibarra. May balak pa kang itataka sa aking magpapang nasawa. Hindi yan ang plano! Padre! Nagkakamali kayo! Tumahimik ka, Indio. Hindi yan ang plano, Padre. Wala kaming balak itakas si Maria. May dumating sa akin na liham na itatanan mo ang aking anak. Hindi ako papayag! Kakamali ka! Tinulungan lang namin si Crisostomo na tumakas. Mali ang liham! Mali! Dahil sa kapangahasan mo, hinatulan ka ng kamatayan ng pamahalaan at simbahan. Crisostomo! Tumakbo ka! Aking mahal! Wag! Nawa kayo! Patayin siya! Crisostomo! Lumaban ka! Kahit kailan inutusan mo lang sa aking puso. Hindi ako lalaban gamit ang dahas. Crisostomo! Crisostomo! Margaret! Margaret! Margaret!
Ate. Margo? Ate! Margo na? Hindi ko napigilan ang pagkamatay nila. Hindi ko alam bakit, pero bakit ang sobrang sakit na hindi ko na-accomplish yung mga misyon na binigay ko sa sarili ko. Gusto ko lang naman silang sumaya. Gusto ko lang naman silang mabuhay. Pero bakit nangyayari pa rin ang mga bagay na nais kong pigilan mangyari? Alam mo na ba kung ano ang nais sa iyo ay turo ng tadhana? Hindi pa rin hanggang ngayon. Dahil baka ito ang nais niyang ituro sa iyo. Ha? Ano? Na hindi mo hawak ang panahon. Alam ko naman iyon. Pero... Alam mo pala, pero bakit mo pinigilan? Nakasulat na ang tadhana ng mga karakter sa nobela, kaya't wala ka nang magagawa upang mabago ito. Katulad na lamang ng buhay ng isang tao, isinulat na may kapal ang buhay ng kanyang anak. Hindi mo na ito maaaring waguhin. Alam mo ba kung ano ang rason? Ano? Dahil ang mga bagay na inaitalaga na mangyari sa iyo ay madalang leksyon para sa iyo. Mabuti man o hindi kaaya-aya ang karanasan, may maituturo ito para sa sarili mo o para sa ibang tao. Alam ko naman yan eh. Alam mo naman pala, pero bakit ka nagreklamo sa mga nangyayari dyan? Ganyan ang mga tao paminsan-minsan, Margo. Nakakalimutan nila yan, kaya puro reklamo na lamang ang maririnig mo sa kanila tungkol sa kanilang sitwasyon. Imbes na magpapasalamat dahil sa nangyari dahil may leksyon na naman na natutunan, mabuti man o hindi, nagrereklamo patuloy sila kung bakit sa kanila pa talaga. Kahit nga mabuting bagay ang mga nangyayari, nagrereklamo pa rin kung bakit yun lang, hindi ba? Kaya't magpasalamat ka sa nangyari sa iyo. Ang nangyari sa iyo sa nobela na isinulat ni Dr. Casarizal ay nagtalakay kung gaano karumi ang pamahalaan at simbahan noong tayo sakop pa ng Espanya. Kung hindi ito nabasa ng mga tayuhan, hindi tayo matutulungan, hindi ba? Alam mo, tama ka. Ako pa. In short, everything has a purpose. Correct. Tama si Madam Librarian. Hindi ko na mababago ang lahat na nakatakda na mangyari. Ang magagawa ko lamang ay ang tanggapin ito at hayaang maging dagdag ito sa karanasan ko. Alam kong ayos na ang nobela dahil pagkatapos pinaslang si Crisostomo, magkakaunawaan si Padre Damaso at Maria Clara. Napawalang sala na rin si Basilio at nakauwi na sa kanyang ina. Marami pang nangyari sa mga huling kabanata. Maaaring ang mga karakter ay namatay, lumayo sa Pilipinas o patuloy pa rin na namumuhay. Ngunit, ang mahalaga ay sa pamamagitan ng nobela na isinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ay nagkaalam ang mga dayuhan na kailangan natin ng tulong mula sa pang-aalipusta ng mga Kastila. Ito ang naging unang hakbang upang tayo ay gumising at iligtas ang inang bayan. Isang hindi makakalimutan na karanasan ang nangyari sa akin bilang Margaret Carter na naka-time travel sa loob ng nobelang Noli Me Tangere. May natutunan ako mula sa karanasan na ito na kailan may hindi ko makakalimutan. At ngayon na nakabalik na ako sa sarili kong panahon, may papangako ko na gagamitin ko ang aking natutunan sa pagsalubong sa mga nakaantay na mga pagsubok sa aking buhay.
Recording. 3, 2, 1, action! May mga buto. Walang iya ka, Ibarra. May bala pa kayo itatakas ang aking buto. Bakit malungkot ang beshi ko? Nabasa mo na ba ang kwento tungkol sa mga hirap? Ay, naman! 3, 2, 1, action! Ang bayan ko ang tila nakalimot sa akin sapagkat isang taon na ngayon ang hindi ko nakatanggap ng mga balitang buhat dito. Kung gayon, Sasabihin ko sa iyo habang tayo naglalakad. Kailangan ko ay... One, two, 3, 2, 1, action. May 16 na napatay. Ginawa niya sa confusion. Kana nila sa unahan, dali. Ambot lang o kano sa kami makakauna ni kasi may usab-usab. Sige, otro. And become the strong, brave, and independent person we were meant to be. Embrace the challenges and monsters because they are shaping you into your best self. Bawat saglit, hadang masaktan, kahit di mo alam. Pagtarong nga! Tara ka mag-ilog! Magbitiw! Oh! Kung ang posisyong ito ay isang karangalan at di... ay, pagbiga! Let's go! Wow! Oh my God!